Samantala, dumami pa ang bilang ng mga kaso ng mga mayroong respiratory disease sa mga evacuation center sa Albay dahil nga sa patuloy po na pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon. Bukod sa pananim, apektado rin ang maging ang mga alagang hayop sa lugar. Nagpapatrol, Jose Carretero. 2 beses pumutok ang Bulkang Mayon kaninang umaga. Muli rin itong naglabas ng lava pero ayon sa FIVOX, hindi gaya ng dati, mas kakaunti lang ito. There's always that possibility po na makaipon siya ng enough pressure at magkaroon ng isang malaking eruption. Sa mga pagputok na ito, bumabagsak ang abo lalo na sa mga bayan ng Kamalig at Ginubatan. Kapag malakas pa ang hangin, diretso ang mga abo sa mga bahay. Marami tuloy ang nagpapakonsulta dahil sa ubot-sipon na epekto umano ng ashfall. Pero ang pinupuntahan nilang Rural Health Unit, hindi rin pinalampas ng mga nagbagsakang abo mula sa bulkan. 20 hanggang 30 ang nagpagamot, kabilang na ang mga anak ni Aling Salvacion. Kasi ang daming abo sa amin, natakot ako baka atakin ng asma. Lumala rin ang bilang ng mga may respiratory disease sa mga evacuation center na sa talang DOH ay umabot na sa higit 2,600. It has been already advised, yung unang pagbagsak pa lang ng ash, okay, na gumamit ng dust mask. Perwisyo rin ang mga abo sa mga pananim. Hindi na makarecover, tuyo na. Pati mga hayop inilikas na rin sa mas ligtas na lugar. Si Joseph dinala na sa Animal Pooling Center ang alagang baka at kalabaw. Namatayan na kasi siya ng isang alagang baka. Sa ngayon po, safe naman po sila dito sa mga pooling areas. Kanina ay turn over na sa lokal na pamahalaan ng Albay ang dagdag na 50 million pesos mula kay Pangulong Rodrigo Duterte para magamit sa pangangailangan ng mga evacuee. Jose Carretero, ABS-CBN News, Albay. Marami ng mga magulang ang nawalan ng tiwala sa immunization program ng gobyerno dahil umano sa Dengvaxia controversy. Babala naman ng isang epidemiologist, kapag nagpatuloy ang pagbaba ng bilang ng mga nagpapabakuna, maaring magkaroon ng outbreak. Nagpapatrol, Cory Quintos. Aminado si Jarina na natatakot siyang ipabakuna ang 2 taong gulang na anak kontra sa mga sakit. Magdadalawang isip na nga kasi 'di ba yung mga nababalita ganun. Syempre parang matatakot ka na. Baka yung ituturok nila titestingin lang sa anak mo tas yung anak mo mamamatay. Ayon sa mga doktor, hindi nag-iisa si Jarina dahil sa mga pinuntahan nilang center, marami ng mga magulang ang ayaw ipabakuna ang mga anak nila. Nakikita po namin ang mga nanay takot nang magpabakuna. Routinely. Pag nagkataon po, ay marami tayong mamamatay sa measles, sa diphtheria. Napakabilis po magkaroon ng outbreak. Pag nagsimula parang mitsa po yan, dadami yan. So yun po yung risk na pag bumaba yung immune status, mabilis po magkaroon ng pagdami. Importante na dalhin ang mga bata sa health centers at sa mga doktor nila para makuha nila yung full immunization para hindi sila magkasakit. Nauna nang nakiusap ang DOH sa mga magulang na magtiwala pa rin sa immunization program ng DOH kahit na bahira na ito ng Dengvaxia controversy. Huwag po mawawala kayo ng tiwala sa iba pa po natin mga bakuna ng DOH na patunay po na dumaan ng ilang dekada. Dalhin po natin ang inyo pong mga anak sa mga health centers at magpapakuna po kayo doon po sa mga dati ng mga ibinibigay. Ito po garantisado 90% and above protective. Bukod sa panawagan sa mga magulang para ituloy ang immunization program ng mga bata, sinabi rin ni Cabral na kung tanungin, mabuting kumpletuhin lahat ng dose ng mga batang nasimulan ng bakunahan ng Dengvaxia. Dapat ay bigyan siya ng pagkakataon na makompleto niya yung 3 doses ng Dengvaxia. Kasi ang nangyari sa kanya ay na-expose siya sa lahat ng risks nung Dengvaxia, pero ngayon ay nade-deprive siya ng full benefit ng vaccination. Sa huli, iginiit ng mga doktor na walang bakuna sa mundo na 100% ang efficacy. Cory Quintos, ABS-CBN News. Tuwang-tuwa si Robin Padilla na pumalo sa ratings ang Sana Dalawa ang Puso. Sinagot naman niya ang isyung nilakad niya ang paglaya ng pamangking si Mark Anthony Fernandez. Nagpapatrol, Mario Dumawal.
Sana'y puwersa si Robin Padilla at kapatid niyang si Romel sa latest nilang mga project, kabilang na ang pabenepisyong pelikula nila para sa pag ng Marawi. Makakatuwang nila sina Piolo Pascual, Direk Joyce Bernal at iba pang bituin, pero meron pang isang surprise announcement. Maraming salamat at naiintindihan ako nitong mga artista na to. Si Daniel lang kinukuha namin ni Piolo doon eh. Oo, sana maisakatuparan ng kapatid si DJ, maisama. Bukod sa Pilipinas Got Talent, ipinagmamalaki ni Robin ang kakaiba niyang role sa Sana Dalawa ang Puso bilang Leo na tumatayong ama sa mga kapatid niyang babae. Ratsada ito sa ratings nang magbukas ito nung Lunes. Sinasalamin din daw nito ang kanyang love life sa tunay na buhay. Ilan ang puso mo? Uy, ganda tanong sana dalawa, pero isa lang eh. Lipas na rin daw ang kanyang buhay playboy noon at tapat siya sa misis niyang si Mariel Rodriguez. Naghahanda na rin sila ng kanilang second baby. Samantala, itinuwid ni Binoy ang isyong instrumental daw siya sa pag-absuelto sa drug case ni Mark Anthony Fernandez na pamangkin niya sa first cousin na si Rudy Fernandez. Kahit malakas daw ang kapit niya kay Pangulong Duterte, wala siyang pinakiusapan sa kaso. Nga ako sa pamangkin ko na to, pala itong nagsabi na tulungan mo ako, Tito Robin. Paninindigan ko to. Sige. Ako, magpasalamat ka at buhay ka. Pamangkin, unang-unang masaya dyan, tatay mo. Lahat tayo nakadanas ng piitan. Dapat yung mga natutunan natin dyan sa Bilibid, wag nating makakalimutan. Natutuwa din si Binoy na kasama ang ina ni Mark na si Alma Moreno sa Sana Dalawa ang Puso. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Ang nakikita po ninyo ay sa Pag-asa Astronomical Observatory sa UP Diliman kung saan marami na po ang nanonood sa Super Blue Blood Moon. Wow. Oh, pero kailangan mo pumunta ron o kahit nasa bahay mo lang makikita mo ito? Ay, may libre yatang red wine dyan. No? May popcorn. May popcorn. At yan ang mga balitang nakalap sa mas malawak na pagpapatrol. Sa ating malasakit sa isa't isa, maihahatid natin ang pag-asa. Ganon. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!